What's up guys? Ngayon ay may bago po kaming ipapakita sa inyo na uri ng ibon. Bago lang po ito sa ating pamilya dahil ito po ay dinala lang sa atin ng mga bata. Marami po kasi mga customer po dito na karamihan po ay mga bata na pumupunta sa atin para po bumili ng mga ibon o kaya po mga kalapate. So ang ibon po na ito ay tinatawag sa amin dito na kingfisher. Ibinigay lang po sa atin ito ng mga bata dahil kapag binili po natin ay baka pumamihasa sila at manghuli po ng mga ibon na ganito dahil nagkakapera po sila. Kaya hindi po tayo pumayag na bilhin po natin at ayun po ay binigay na nga lang po nila para daw po mas maalagaan ng mabuti. Ang mga gantong ibon po kasi ay masanay po sila na malaya po sila at hindi po kinukulong. Kaya ang balak po sana natin dito ay pakawalan lang kaso inaantay lang po natin na medyo lumakas-lakas po siya kasi parang nangihina po siya nung dalhin po siya sa atin ng mga bata. Kaya pinakain po muna natin siya at pinainom po natin ng tubig at hinayaan po munang magpahinga. Kaso parang nangihina po talaga siya kaya binilhan po ni Papa ng gamot at ipinainom po natin sa kanya. Makikita nga din po natin na parang nagmamatsyag lang po siya at hindi po masyadong gumagalaw. Siguro po ay naninibago o kinikilala po yung paligid niya. Sa mga oras po ngang ito ay binabantayan lang po namin siya at inoobserbahan kung lalakas din po siya ulit. Umaasa nga po tayo na mapapagaling natin at mapapalakas ang ibon na ito para po mapakawalan na po natin at maging malaya na po ulit siya. Ang ibon pong ito ay marami pong pangalan sa iba't ibang lugar. Pero dito po sa lugar namin ay tinatawag po namin siyang salaksakan. Pero sa ibang lugar po katulad po sa Cebu ay tinatawag po nila itong tikarol. Sa Mindoro po ay salaksak po ang kanilang tawag. Sa Leyte naman po ay tinatawag po nila itong takhay. So comment down below po kung ano po ang tawag ninyo sa ganitong klaseng ibon at sabihin nyo na rin po kung anong lugar po para malaman po natin kung ano po ang iba't ibang pangalan nitong ibon na ito. Ang ginawa po kasi namin para ma-confirm po kung tama po na salaksak po ito na klaseng ibon ay ipinost po namin ito sa Facebook at nagtanong-tanong po kami kung anong tawag nila sa ganitong ibon at karamihan pong comment ay kingfisher daw po at sa iba't ibang lugar naman po ay may iba't iba rin po silang tawag sa ibon na ito. Nakakatuwa rin po na makakita po ng mga ganitong klaseng ibon dahil bihira lang po tayo makakita ng ganitong ibon na magganto po ang kulay dahil karamihan po ay nakikita lang namin dito sa amin ay alimukon, mga maya po. Kaya nung nakita po namin ito ay natuwa rin po kami lalong-lalo na po yung baby namin. Napakapulido po kasi at kinis ng balat nito at balahibo kaya po parang naa-amaze po kami dahil ganyan po yung kanyang ulo na kulay itim pero ang katawan niya po ay color green na may ano po ng color blue. Ipapakilala ko na rin po pala sa inyo ang aming alaga na si Chiu Chiu. Ayan po ay baby pa lamang at days old pa lamang po at in-handfeed pa lang po ni Papa. Dahil hindi pa po siya marunong kumain ng sarili niya lang. Kaya ayan po, hindi po kami gumagamit nga pala ng injection po yung pangkain niya po dahil masyado pa pong maliit yung kanyang bunganga at nasasaktan po siya kapag yun po yung ginagamit namin. Kaya ayan po yung ginagamit ni Papa pangkain ay kutsara lamang po para makakain po siya ng maayos. Ang formula nga po na pinapakain natin sa kanya, ito pong Cerelac ng aking kapatid. Kaya social po itong ibon na ito at daig pa po ang mga ibang baby. Dahil ang kanyang pagkain po talaga ay Cerelac. Pero kadalasan po talaga sa mga pinapakain sa mga handfeed na ibon ay Cerelac po talaga or parang formula po siya na hinahaluan ng feeds ng Cerelac para mas madali pong malunok ng mga baby na ibon dahil kapag mga malalaki po hindi pa po nila kayang tunawin at lunukin. So guys, isang nakakalungkot nga po na balita dahil kinabukasan po ng ating pag-aalaga sa ibon na ito ay naabutan na lang po namin siya na ganito na matigas na po siya at patay na po. Siguro po ay masyado na po siyang mahina para labanan po yung kanyang nararamdaman kaya ganyan po ang kinalabasan. Trinay naman po natin ang ating best para lumakas lang po siya at gumaling para mapakawalan na po natin pero nag-fail po talaga tayo. Kaya payo lang po sa iba na huwag niyo pong huhulihin ang mga ganitong klaseng ibon lalong-lalo na po kung wala po kayong kaalaman sa pag-aalaga dahil kawawa lang po. Pinagsabihan na rin po namin ng mga bata na humuli sa ibon na ito
At sinabi rin po nila na hindi na po nila uulitin na manghuli po ng mga wild na mga ibon. So, balik na lang po ulit tayo dito at dito na lang po tayo mag-focus. So, first day training niya nga po pala ito at pinapractice po siya ni Papa na mag-turn. Pinapasunod lang po siya ni Papa sa kutsara para umikot po siya. Kahit po pala ay pakawalan po natin ito, kapag medyo lumaki na po siya ay babalik at babalik pa rin po siya sa atin dahil na-training na nga po ni Papa. Marami-rami na nga po tayong ibon na na-training ni Papa at masyado po silang maamo na sa sobrang amo po ay minsan ay dumadapo na po sila sa mga taong hindi po nila kakilala, pero hindi po sila natatakot. Kaya prone din po sila kapag kunwari po may gustong manghuli sa kanila ay madali po silang makukuha. So, ayun lamang po for today's video guys. I hope na subaybayan nyo pa po yung mga iba pa po nating update tungkol sa ating mga alaga. Thanks for watching guys. Bye!